Naka-bend, racing seat, at shifter. Yun lang naman eh. Medyo naka-atras nga lang tong shifter natin. Originally nandito halos. Yo, kumusta kayo mga friends kong malulupet? Long time no look sa atin, ano? Ngayong may nagtatanong lang sa atin kung hindi ba daw nakakangalay itong setup na ganito. So, ang sinasabi kong setup is Street GP concept. So, umpisahan natin kung ano itsura. So, ito, nakabend ang ating manibela. Tapos, naka-shifter tayo. Tapos naka-racing seat na medyo mataas ng konti, parang ganun sa standard na upuan ng sniper. I-elaborate ko lang din sa inyo ang aking pwesto. Ang pwesto ko is medyo aggressive. Naka-atras yung paa pero tuwid yung likod, tapos medyo nakatuwad ng konti. Ganun yung aking pwesto. Nakakangalay ba itong ganitong pwesto? Para sa akin, sanayan lang eh. Sa akin, ngayon sa akin, hindi naman siya nakakangalay. May siguro pagka mahaba yung tinatakbo, may konting sakit na nararamdaman sa pulso, pero hindi naman ganoon kalala. So pag mga ganitong takbuhan lang, yung mga chill ride na dito lang, naghahatid-hatid lang ako, wala naman ako ngalay na nararamdaman. Nakakaramdam lang ako ng ngalay kapag palusong na may angkas. Yun lang, doon lang ako nakakaramdam ng ngalay pagka palusong na may angkas. Pero sa mga ganitong sa mga highway na patag ganito, gaya nito, wala naman ako nararamdamang ngalay. Parang kung tutuusin nga, mas masarap pa yung gantong posisyon kaysa sa naka-stack ka na footrest. Nung nagpalit kasi ako ng footrest, naka RCB S2B2 ako eh. Hindi ko pa siya kino-convert. Naka-stack ako na footrest na hindi pa ako naka-bend, mas masarap gamitin talaga. Talagang komportable yung paa mo, komportable yung pulso mo, komportable ang balikat mo, yung likod mo, komportable rin. Kahit medyo naka-atras yung paa natin, hindi masyadong persado itong braso natin na pumipigil sa takbo. Pero yun, nung naka-stack footrest pa ako, mas nangangalay ako dun eh. Gawa yung natin, yung paa natin is medyo tuwid, nakakangalay siya. Mas gusto ko yung medyo nakaliko yung aking paa. Kaya para sa akin, mas nakakangalay yun. Mas sanay ako sa medyo nakatupi yung paa. Sa akin hindi naman nakakangalay itong ganito, lalo na dito sa may part ng binte. Actually ko nga to, nagagamit ko tong setup na ganito. Nag long ride kami papuntang Lukban. Yan, 3 kaming sniper na apat pala kaming sniper na nakaganito ang setup, naka shifter. Pero mas aggressive yung kanila kasi naka S1 shot, yung isa naka S1, tapos yung isa naka FC, CNC, ganon. Dalawa yata pala sila naka ganon. Tapos ito ako naka S2B2 na converted, medyo naka-atras ng konti kaysa sa totoong setup ng S2B2. Wala naman akong ngalay na naramdaman. Tapos ito nga racing seat ko, medyo malambot naman. So kayang-kaya niya yung mga maliliit na lubak, yung mga tig-tig sa daan, kayang-kaya niyang i-absorb. Tapos yung taas naman ng seat height, okay lang na, parehas lang din naman dun sa halos. So kapag ka nakababa ka, dun mo lang mararamdaman na mas mataas siya sa stock. Pero pag nakaupo ka na, parang wala rin naman pagkakaiba. So itong bend, nakakangalay siya sa umpisa, of course, kasi ang kamay mo isanay na nandito. Yan, kaganyan kasi yan eh. Medyo nakaganto pa lang konti. Yan. So ang ibinaba nitong bend ko ay parang nasa 1.5 inch kung hindi ako nagkakamali, o 2.5 inch, kasi yung sukat ko
from usual kung 35 yung inches yung height from sa sahig, tapos ibinaba ko siya ng 33. Parang ganun yung pagkakagawa ko. So yun, in short, nakakangalay talaga siya sa umpisa, pero sasanayin mo talaga ang sarili mo na ganun yung pwesto ng kamay mo. Madalas mo dapat siyang gagamitin, parang araw-araw mo siyang gagamitin dapat. Tapos iindahin mo muna, at pagdating naman ng mga isang linggo lang yata, parang mga isang linggo, pagka-bend mo, hindi mo na mararamdaman yan. Masasanay na kaagad ang sarili mo. Yan, tapos naka quick throttle naman ako para hindi nakaganon. Yung pagka pumipiga ka ng todo, konting piga mo lang halos sasagad na. Parang ganun, para hindi persado rin yung kamay na birang-bira ka, ganun. Ito ko, pigain mo lang ng konti, tatakbo na parang hindi ako pumipiga, oh. Parang wala akong ginagawa dito sa silinyador ko. Yun yung kagandahan sa quick throttle, parang steady lang din halos ang iyong kamay. Kung ikukumpara mo dun sa napakahaba na birahin pagka naka stock throttle ka. Kaso mas madulas yun, mas madaling pigain kaysa dito. Ito medyo matigas ng konti pero I'm not sure doon sa sa mga original na Uma kung madulas din. Pero itong sa akin nabili ko, medyo lang naman. Medyo matigas siyang pigain, pero hindi rin parang madulas din naman siya okay lang, parang okay lang naman. Ganon, hindi siya ganon katigas, hindi rin naman siya ganon kalambot, parang ganon. Pero madali siyang gamitin. Yun yung insight ko dito sa ating Street GP concept na tindig ng motor natin. Papakita ko sa inyo. Bibili ako pandesal May pandesal pa po, 40 pesos po. Naka-bend, racing seat at shifter. Yun lang naman Medyo naka-atras nga lang tong shifter natin. Originally nandito halos. Tapos yan, okay na okay. Goods na goods yan mga friends. Tapos ang lambot natin upuan walang alay yan. Thank you po. Pandesal. So yun, mga friends, hindi ko lang din sure kung kapag nag S1 na ako na shifter nakakangalay siya, kasi tataas ng konti yung posisyon ng aking paa, mas magiging aggressive yung pwesto. Pero siguro halos ganoon lang din naman. Hindi naman halos nagkakalayo. Titingnan pa rin natin siguro. So magki-create ulit ako ng isang vlog pagka naka S1 shifter na ako. Ngayon kasi S2B2 lang tayo Hindi pa tayo race Yan, sa ngayon yan yung insight ko dito sa ating sa ating setup. At feeling ko naman tama yung sinabi ko, kasi pakaramdam ko to siguro sa iba, para sa iba nakakangalay to, lalo na kapag yung sakitin ang likod, yung mga gayon, sakitin ang braso, siguro nakakangalay to. Pero para sa akin naman hindi naman, kaya goods to para sa akin. At hindi ko na siguro babaguhin ang setup nito kahit lumipat na kami sa Ortigas. Ito na yung setup nito. So pagdating ng panahon, magiging taga Ortigas na tayo. Makikita nyo ako doon kapag maghahatid din, ganitong oras din sa umaga, mas maaga pa dito. Boy hatid ako lagi. At yan mga friends, may side mirror tayo. Syempre bawal wala
baka masita tayo sa Facebook checkpoint. So yun lang mga friends, maraming salamat. At yun, konting paalala pa rin na palaging maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo, yeah.